ano na naman 'tong bagong nagte-trending? Siyempre hindi tayo magpapahuli diyan kaya today, gagawa tayo ng scoopable cookie dough. Para lang din siyang cookie a la mode pero mas soft, mas gooey, kaya tara, i-bake na natin. Yung mga nakikita ko, meron silang feeling. Kaya syempre gagamit tayo dyan ng Van Houten Professional Dark Compound Semi-Sweet. Naglagay ako dyan ng 400 grams, then 150 grams ng all-purpose cream. I-melt natin yan sa double boiler na may soft boiling water sa ilalim. Pwede nyo rin tong i-melt sa microwave. Alam nyo ba, yung Van Houten Professional Compound na chocolate, hindi siya madaling masunog. Easy melt siya. So pag wala na kayo nakikitang buo-buo, ay ahonin nyo na. Isasali natin to sa medyo malapad na pan para mag-set siya kagad. Ilalagay ko to sa chiller for around mga 30 minutes to 1 hour bago natin siya i-pipe or i-scoop. Okay? Sa paggawa naman ng cookie dough ay mas masarap talaga, mas intense yung flavor kapag pinapa-brown natin yung butter. So dito, naglagay ako ng 500 grams ng butter. Iba-brown natin yan. Medyo medium high na apoy, then papabayaan ko lang yung mag-boil. From time to time, mahaluin natin para yung mga milk solids, mga fats sa ilalim ay hindi naman sobrang masunog. Kapag ganyan na yung itsura niyan, ay isalin nyo na siya sa bowl. Siyempre, sobrang init pa nung butter natin. Kapag nilagay mo yun ng sugar, ng kahit anong ingredients, magi-split yan. Hindi na siya magko-combine. So, dapat papalamigin mo muna yung brown butter bago ka maglagay ng ibang ingredients. So, yan, nung malamig na yan, naglagay ako dyan ng 200 grams ng brown sugar and 150 grams ng white sugar. 1 teaspoon ng salt, hinalo ko yon, then tsaka tayo nag-add ng 4 na pirasong large na itlog. Sa point na to, kapag naglagay ka ng itlog, matutunaw na yung sugar. So, kailangan mo ng maraming elbow grease, haluin mo ng haluin hanggang halos matunaw na lahat ng sugar natin. Then, magsisift na tayo ng mga dry ingredients natin. Naglagay ako dyan ng 9 grams ng baking soda, 50 grams ng powdered milk, 360 grams ng cake flour, and 260 grams ng all-purpose flour. Lahat ng recipe natin ay in-adjust ko para maging scoopable talaga siya, soft and gooey. Hindi rin to ganun katamis. Kaya kahit marami tayong nilagay na chocolate, saktong-sakto lang. Try nyo yung recipe, masarap talaga to, oo. Naglagay din ako dyan ng vanilla extract, then, ayan, hahaluin lang natin siya. Again, pag naglagay na kayo ng flour, wag nyong i-overmix. Mas maganda, nahaluin nyo lang siya hanggang wala ng dry na flour na natitira. Kung gumagamit kayo ng mga stand mixer, i-pulse nyo lang ng i-pulse hanggang sa mag-combine lang yung flour. Wag nyo talagang i-overmix para maganda lang yung texture ng cookies. Pag natapos na kayo mag-mix, mapapansin nyo na sobrang lambot ng cookie dough natin. Siyempre, naka-affect yung temperature. Mainit yung place na pinagagawan ko and then nag-start tayo sa warm butter. So, gagawin natin, ilalagay natin to sa chiller for 2 hours. Mag-firm up na yung cookie dough natin, mas madedevelop pa yung flavor. Ito na yung ginawa nating ganache ng Van Houten. So, hindi na tayo umabot dun sa stage niya na pwedeng i-pipe. So, inu-scoop ko na yan. Ini-scoop ko to around mga 25 grams each. Sira na pala yung aking scooper. So, talagang sinusundot ko na lang siya para ma-release. So, ayan, bilugin lang natin ng konti. Aabot to ng 20 pieces. So, makapagpalaman tayo ng 20 pieces na cookies. Ang gagawin naman natin dito, ilalagay natin siya sa freezer para tumigas. So, eto na. After 2 hours, pwede nating ilagay yung chocolate chips natin. Hindi ko siya nilagay kanina kasi baka mag-melt agad yung mga chocolate chips natin. Napapansin nyo ba? Puro premium yung ginagamit nating ingredients. Siyempre, para mas masarap. Kaya gumamit ako dyan ng Caliboo na chocolate chips. So, maglalagay tayo dyan ng mga 3 cups. Yung Caliboo pala na chocolate chips ay nilagay ko sa freezer para tumikas. Para hindi kagad siya magme-melt. So, ikakalat lang natin yan. Ipa-fold lang natin yan para may spread siya dun sa cookie dough natin. Then, ipo-portion na natin to. So, magpo-portion tayo around mga 75 grams each. Pwede nyo naman lakihan, pwede nyong liitan. So, nasa sa inyo na yun. Kapag nakapag-portion na kayo, alam niyo ba, pwede nyo naman itong i-store. Pwede nyo ilagay sa freezer. Kahit 1 month pa yan. Tapos kuha lang kayo ng kuha kapag gusto nyo mag-bake.
So may natira tayo after ko makapag-portion ng 20 pieces. So yung natira natin, yun yung ilalapat natin sa baking pan para katulad nung nasa scoopable na cookie dough. Yung nagtitrending talaga siya, hindi ko alam kung saan lugar yun, basta nagtitrending siya. So nakikita nyo, yung ginawa nating ganache ay ipapalaman lang natin sa loob. Ganyan lang kasimple. Yung mga nakikita ko, alam nyo, sa tingin ko, yun ay laging freshly baked. Nagbe-bake sila, mabilis lang kasi itong i-bake eh. So, nagbe-bake sila tapos diretso serve. Kaya ganun ka-gooey, ganun kalambot yung nagagawa nila. So, yun nga, kung magagawin nyo tong business, ganun yun din yung gawin nyo. Freezer nyo lang, then kapag may orders, tsaka nyo siya i-bake. So, gumawa din pala ako ditong mga individual na packaging. So, yan, pag tag-iisa lang, mas maganda yung ganyan. So, binake ko to sa preheated oven na may 200 degrees Celsius. Yung nasa pan, binake ko for 15 minutes. Medyo pina-brown ko yung crust niya, medyo pinalutong ko kaysa dun sa nakikita ko. Ayoko naman kasi nung sobrang lambot na parang hilaw na. Pero kung gusto nyo nung katulad talaga nung nagsitrending, ay i-bake nyo lang siya for 12 minutes. Yung mga nasa individual pan, binake ko lang yon for 8 minutes. Okay? So, ayan. Nilagyan natin ng ice cream para mas masarap. Ay, promise. Ay, masarap talaga siya. Mas gusto ko din kasi yung nag-hold ng shape kapag in-scoop. Ayoko ng durug-durug din. Kaya ganyan yung ginawa ko. So, ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye! O, try nyo na. Agad-agad. Bye-bye!